Lumabas sa pag-aaral ng mga doktor ng Philippine General Hospital o PGH na karamihan sa mga kumpirmadong may HIV/AIDS ngayon ay mga lalaking nakikipagtalik sa kapwa lalaki. Pero ang mas nakakaalarma sa kanila ngayon, kalahati sa mga may HIV, mga call center agent. Nagpapatrol exclusive, J. Ruiz. Ilang gibigan ang sinuyod ng mga doktor ng PGH mula Nobyembre hanggang Enero para sa libreng rapid HIV testing. Sumailalim sa testing ang 406 na tao na mula sa grupo ng mga bading, bisexuals at callboys o yung mga nakikipagtalik sa kapwa lalaki. Paglabas ng resulta, 48 ang kumpirmadong may HIV. We are seeing more and more gay men, bisexuals, getting infected with HIV. Pero kaunti lamang ang nag-walk-in sa mga clinics para magpa-test. So kami na mismo yung lumabas para mag-HIV testing sa kanila. Pero ang mas ikinagulat ng mga doktor, 26 o 54% sa mga nagpositibo sa virus, ang mga call center agent. Tatlo ang nakikitang dahilan ng PGH sa dahilan nito. Pangunahin daw ang financial empowerment o ang pagkakaroon ng sapat na pera para sa gimmick. Ang bihira o hindi talaga paggamit ng kondom at ang papalit-palit na sexual partners ng mga dinapuan ng virus. Lumabas kasing may average na 60 casual sex partners ang mga nakumpirmang may HIV. The data that we are seeing now, yung nag-a-alarm sa atin, is just focused on the small subset of call center agents. So these are the vulnerable call center agents. Men having sex with men, gays or bisexuals, engaging in a high-risk behavior. Ayaw naman munang magbigay ng konklusyon ng DOH sa pag-aaral ng PGH. Pero pagtitiyak ni Dr. Eric Taya, kailangan maproteksyonan natin yung mga kabataan. At ang paraan ng Department of Health para maproteksyonan, malaman kung ano yung risk na kinasasangkutan nila. At kasi kung hindi natin alam kung ano nangyayari, ang hirap maglagay ng programa. sabi naman ni alias Humphrey, isang gay HIV carrier na dating call center agent, walang kinalaman sa trabaho sa call center ang pagkalat ng virus. Dapat lang daw mabago ang pag-uugali at pagtingin ng publiko tungkol sa sex. Ang business process outsourcing ay tinuturing sunshine industry ng bansa. Halos kalahating milyong Pilipino ang nagtatrabaho rito at noong isang taon lamang kumita ng $7.5 billion. Kung kaya't dahil dito, lalong dapat pangalagaan at proteksyonan ang kalusugan ng bawat call center agent. J. Ruiz, Patrol ng Pilipino. Patay ang 3 tao nang masunog ang second floor ng Rural Health Hospital sa Santa Ines, Cabiao, Nueva Ecija kaninang madaling araw. Kinilala ang mga namatay na sina Cecil Quintos, Jen Morillos at Jessa Perez, mga medical student ng St. Luke's College of Medicine. Nakaingi pa umano ng tulong sa mga bumbero ang mga biktima, pero dahil sa gitnang bahagi ng simula ang apoy, hindi na sila nakalabas. Nagtamo ng 3rd-degree burns ang hospital clerk na si Dr. Miguel Ramos na agad isinugod sa ospital. Inaalam pa ng mga otoridad ang sanhi ng sunog. Nagbabala ang Philippine Medical Association na baka tumanggi nang magsilbi sa mga liblib na lugar ang mga doktor makarang damputin ang ilan nilang kasamahang naakusang kasapi ng New People's Army o NPA. Hiniling naman sa Korte Suprema ng pamilya ng 43 health workers na inaresto ng militar na palayain ng mga ito. Nagpapatrol, Anthony Taberna. Kinumpirma ng Philippine Medical Association na miyembro nila ang 2 doktor na kabilang sa 43 dinakip sa Morong Rizal dahil sa umanib pagsasanay na gumawa ng bomba. Nalaman umano ng PMA sa Professional Regulations Commission hanggang 2012 pa ang lisensya ni Dr. Alexis Montes, ngunit pasuna ang kay Dr. Mary Mia noon pang 2005. Alam din daw ng PMA ang Rural Health Training Program na sinalihan ng 2 doktor. Pero hindi nila masabi kung sumapi na sa kilusang komunista ang dalawa dahil wala namang pinipili ang mga doktor sa pagbibigay ng tulong medikal. Halimbawa, kailangan nilang humingi ng gamot. Walang gamot sa rural area, kailangan nilang humingi ng mga equipment. Wala rin doon. So, yung kanilang enthusiasm nagresulta sa frustration. So, hindi ako sorpresa kung iba dyan talagang nagiging progressive. Nababahala ang PMA, baka umayo ng manggamot sa baryo ang mga doktor dahil sa nangyari. Tutulong sila sa mga dinakip na doktor, pero nilinaw na hindi kukonsintihin ang mga ito
kapag lumabag sa batas. Baka may nagpa-practice sa mga outskirts areas, nabansagan din silang NPA. Kasi ang manggagamot naman ay hindi yan lisensya para gumawa ng paglabag sa batas. Kanina hiniling ng pamilya at kaibigan ng mga sinasabing health workers na palayain na sila dahil hindi sila mga NPA. Sinamahan sila ng human rights group na Karapatan sa pagsasampa ng petisyon para sa writ of habeas corpus sa Korte Suprema. Sabi, nanay, natatakot ako. Talagang natatakot ako. Kasi pinipilit daw nilang umamin. Siyempre masakit para sa akin kung ano ang trato ng mga militar sa kanila. Wala naman silang kasalanan. Itinanggi naman ng militar ang aligasyon ng Karapatan na tinorture ang mga dinakip. Sila po ang dumaan sa tamang proseso. Ang aming po role ngayon ay custodian. Tinanggap po namin sila. Sila po ay pinadaan sa medical check-up. Handa rin ng militar na patunayan sa husgado na NPA ang kanilang inaresto. Bayani ang tingin ng PMA sa mga doktor na nagsisilbi sa mga liblib at mahirap na kanayunan. Pero kahit na madarang pa sa mga napabayaang pamayanan, paalala ng organisasyon, stethoscope at hindi baril ang sandata, sakit at hindi gobyerno ang dapat mapatumba. Anthony Taberna, Patrol ng Pilipino. Opisyal nang sinimulan ang kampanya para sa national positions at mga party list. Kaya ang ating Boto Patrollers mas lalong tumindi ang pagbabantay sa mga kandidato. Sa padalang larawan ng ating Boto Patroller na si Vanessa May Tenefrancia, nagdulot daw ng matinding traffic ang grupo ni Manny Villar sa unang araw ng pangangampanya sa Laguna. Next naman ang ating Boto Patroller. Sa Taytay Rizal, iniwang nakakalat na lamang ang pinagkainan ng mga tauhan ng nangangampanyang senador. Maging bahagi po ng boto mo, ipatrol mo, i-text ang BMPM space, view space, pangalan, /address, /edad, at ang inyong mensahe isend sa 2366 para sa Globe at TN subscribers at 231 sa ibang mga network. Samantala, umabot na sa mahigit na 160 million pesos ang nakatayang jackpot sa Super Lotto 649 na draw mamayang gabi. Ito na ang pinakamalaking jackpot ngayong taon matapos hindi pa makuha ang winning combination sa bola noong araw ng linggo. Sa ngayon, pila balde na sa mga tayaan ng Lotto sa mga naghahangad na maging instant milyonaryo. Sa ating World Patrol, binasahan na ng sakdalang doktor ni Michael Jackson na umaming nagbigay ng gamot para tulungang makatulog ang pop star. Hinihinalang ang mga gamot na ito ang ikinamatay ni Jackson noong Hunyo. Sa labas pa lang ng courthouse sa Los Angeles, inabangan na ng mga fans ang pagdating ng cardiologist na si Dr. Conrad Murray. Ang ilan, may bit-bit pang poster na tinawag na murderer o mamamatay tao si Murray. Naghain ng not guilty plea ang doktor sa kasong involuntary manslaughter. Dumalo sa pagdinig ang mga magulang ng Pop King na sina Catherine at Joe Jackson kasama ang kanyang mga kapatid. Nagpiyansa ng $75,000 si Murray para pansamantalang makalaya. Sakaling mapatunayang guilty, maharap sa 4 na taong pagkakakulong ang cardiologist. Sa pagbabalik ng TV Patrol World, bus na sinasakyan ni Pangulong Arroyo na ipit na sa traffic, nabalahaw pa.